Kumusta mga brad? Kapag nababanggit nga po ang salitang Made in China, karamihan nga po sa mga tao, tumataas talaga ang kilay. Lalong-lalo na nga po pagdating sa mga motor. Para kasi sa kanila, yung mga motor na Made in China, bulok, sirain, sa madaling salita, disposable. Ganon nga po ang tingin ng ibang tao sa mga motor na Made in China. Kung sa bagay, alam naman natin kung saan sila nanggagaling. Pero kasi, iba na po ngayon. Karamihan po kasi ng motor sa buong mundo, Made in China, pa China. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka nang subscribe. So yun na nga, sa panahon nga po ngayon, hindi na talaga natin may tatanggi na namamayagpag na talaga sa buong mundo ang motor na Made in China. Pinakaunang rason kasi dyan, mura. Kaya yung mga taong praktikal, dyan talaga napupunta sa mura. Kung ikukumpara kasi sa mga leading brand katulad sa Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, di hamak na mas affordable yung mga Made in China. At speaking of motorcycle brand na Made in China, isa nga po ang brand na Zontes sa mga sumisikat ngayon. Yung design kasi ng mga motor nila, pandiinan din talaga. May ibubuga din talaga. At isa nga po sa mga motor nila na nagtitrending ngayon, wala iba kundi ang isang to, ang kanilang bagong adventure scooter, ang Zontes 368G. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, alam na agad natin kung sino yung kamukha niya. Pero hindi naman 100% na magkamukha sila. Kasi para siyang pinaghalong Honda XEDB 750 at ADB 350 chop suey. Pero kahit ganun nga po, masasabi pa rin natin na napakagwapo niya, napakaangas ng datingan niya. Marami na nga pong ibang lahi ang nagtatanong kung makakarating ba yan sa bansa nila. Siguro kung COVID yan, makakarating yan. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung ano bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang napakaangas na adventure scooter na Zontes 368G na mayroong 368 cubic centimeter engine displacement. Tapos ito po ay single cylinder, fuel injected, at syempre ito po ay naka-liquid cooled. Kaya hindi po siya panis sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 38.7 horsepower, 7,500 RPM, 40 Nm of torque at 6,000 RPM. Na ayon nga po sa mga chekwang putso ng top speed sa motor na ito po ay kayang tumakbo sa bilis ng 129 km per hour. Pero kapag yan dinala sa Pilipinas, panigurado aabot ng 180 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 17.5 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman po ng 28.5 km per liter. So base nga po sa kanyang fuel ng capacity na 17.5 liters, pwede ka talaga mag long ride dito sa motor na ito. Pwede ka din sumali sa Busabos Ironman tapos tumbukin mo yung mga nanonood sa kurbada. Ang sukat ng kanyang gulong 110/70/17 sa harap at 150/70/40 naman sa likuran. So kahit nga po naka-rim type siya, naka-tubeless pa din po siya. O diba ang galing? Ang galing. Mapunta naman po tayo sa kanyang braking system. Ito nga po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. As expected, ito po ay naka-ABS. Naka-dual channel ABS. Pero kung iniisip mo ligtas ka na sa anumang disgrasya, nagkakamali ka. Siguro kung hindi ka tanga, hindi ka madidisgrasya. Number 1 cause kasi ng disgrasya, pagiging tanga. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 198 kilograms. So para nga po sa isang 368 na adventure scooter na tumitimbang ng ganon, mabigat po talaga siya. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang mga ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At dahil ito nga ay isang adventure scooter, syempre meron din po siyang mahaba na windshield na pwede mo nga pong pagtaguan kung sakaling madaan ka sa mga alikabok na kalsada. O di kaya nakasunod ka sa isang truck na may kargang buhangin, pwede mong pananggayan. O nga pala, may visor din naman yung helmet mo, ibaba mo na lang. Ang kanyang gauge panel, syempre ito po ay naka TFT display na kung titignan nga po natin, para siyang isang Android phone or para siyang tablet. At napakaganda nga din po ng kanyang display. Siguro pwede manood ng Pornhub dyan. At syempre hindi nga din po mawawala sa motor na ito ang kanyang USB charging port na para kahit saan ka nga po magpunta, hindi ka na mangangamba na baka malubat yung cellphone mo kasi nga manonood ka pa ng Pornhub.
At kung mapapansin nga din po ninyo, meron na po siyang built-in na crash guard. Hindi ko lang alam kung sino nagpauso niyan, pero nauuso na talaga yan. Tapos ang laking tulong din po talaga niyan. Meron nga ako nakita sa Facebook, motor tapos na-disgrasya siya. Pero meron siyang crash guard. Akalain mo yun, buo yung crash guard. Pero durog yung motor. Pero at least 'di ba, buo yung crash guard. At meron na din po siyang built-in na auxiliary light. Kumbaga ready na talaga siya. Gas and go ka na lang. At isa nga po sa pangmalakasang feature na nilagay nila dito sa motor na ito, meron po siyang camera. At ang malupit, hindi lang po isa, hindi lang po tatlo, kundi dalawa. Yes po, meron na din po siyang built-in na camera sa harap at likod. Kaya kung sakaling mag-rides ka, pwede mo nang ma-record yung mga semplang mo. At isa nga po sa kinaastigan ko dito sa motor na ito, walang iba kundi yung kanyang tambucho. Napakaangas kasi talaga ng pagkakadali nila. Wala lang, naastigan lang ako. Okay. Pero ito, mas astig to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sarap ang bahagi nga po ito ay ginamitan ng inverted fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na may sub-tank. Na ayon nga po sa mga check kong putso na nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil alam kong gusto mo pa, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga po nalungkot, alam na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Pangalawa, meron din po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse, pero kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang highly recommended. At regarding nga po sa kanyang presyo, wala pa po tayong idea. Pero kung magkakaroon man ng presyo yan, siguro hindi rin tatapat sa mga presyohan ng leading brand yan. Alam nyo na, walang kuskus balongos. At para naman doon sa mga magtatanong kung ilalabas ba ang motor na yan dito sa Pilipinas, sa tingin ko malaki ang tsansa. Dati kasi may mga demo unit si Rusi na nanggaling kay Zontes, kaso hindi lang naaprubahan. Pero malay natin itong isang to, maaprubahan. Panigurado wala na kayong pagtatalunan. Sabot-sabot lang. So hanggang dito lang muna mga brad, kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.